lalo ng early game. And ang pinakamalaking advantage talaga nila dito is again, yung DPS nila, hindi ito zero-sustain compared to Minana Evos. Nililigtas. Kumbaga may way ang RSG na i-reset yung team fight laban sa Minana Evos. Pag-engage and pag-reset, yan ang aabangan. Pero ngayon ay magsisimula na ang unang laban. RSG versus Minana. Pero kapansin-pansin na Beatrix pa rin talaga ang nangunguna pagdating sa mga heroes na kinukuha dito ni Eman. Dito siya naman sa gana, Sa Filipino Sa shotgun. shotgun di ba? Shotgun ni Eman. Hindi pwede na, masiskip mo yan and not that as your very own hero. Pero kita naman natin, ni Ix siya ang kanyang gagamitin ngayon. It's a little bit going or leading in terms of the late game. Pero I'm sure na with the right rotations ay magagawa nila ng paraan to as Aqua and the rest are just, making some waves happen. Pero yung pressure nandito kay Doming. Gusto ko yung ginagawa dito ng RSG. Pinaparamdam kagad nila sa Minana Evos. Especially dito kay Doming AR na hindi siya magkakaroon ng madaling laro dito sa laban na ito. At sobrang importante nito para sa RSG Philippines. Kung matatandaan natin, kapag nakuha nila ng sweep, itong laban na ito ay secured na ang kanilang playoff slot. Grabe yung yung hintayan ng sinihintay niya yung Ifrenay. Oo. Bago niya ilabas yung Earth Shatter. So nandun pa rin yung presence of mind. Tsaka tama yung nakita ko, di ba? Benedetta Ducati skin na to. Ito na yung very first debut. Baka naman pala. Yun naman siguro yung dahilan. Kaya medyo tinesting lang talaga ng sobra just to show things out. And kita natin yung finish line every time he dashes. But again, kaunti na lang ilalabas na ang ating turtle. Okay, 2 minuto. Buhay na yung unang pagong ng ating game. At ang buong kupunan ng RSG at Minana ay kupupul na rito. Mauna ang RSG. Kakalahati yung buhay ng Turtle. Pero si Casey na nandun, Aqua ay sisilip na rin. Nakazone na rin ang iba sa mga members coming in from the side of RSG. Pero mukhang uncontested ang mangyayari para sa mga Raiders. Lord JM uses the flicker para at least makalapit. Pero yung onward and Earth Shatter ay hindi magiging effective. Circling Eagle ay nandun na rin. Pero mukhang ang unang babagsak ay si Lord JM. First blood para sa mga Raiders. Ganda ng attempt doon. Pero kasi ang daming nasayang Doon yung flicker. And at the same time, naisahan pa siya. At si Irad ang nakakuha ng unang dugo dito sa laban na ito. Pero balikan natin yung mga dapat maganap dito sa laban. Ano ba dapat yung mga first, sabihin natin early game na pag-ikot ng magkabilang teams na to? Well, in hindsight, dapat talaga lamang ang RSG pagdating sa objective things kasi mas malakas sila mag-establish yung box. Number 1, meron sila Matilda. Tapos yung early DPS ang pinag-uusapan natin dahil hawak nila yung Lilia. Hindi ganun kadali for Minana Evos to bypass that even though meron silang Rafaela. Parang yun kasi yung main kit mo to engage into team fight. Samantalang ang kinukumit lang naman ni Aqua yung mga groups, yung mga bola na binabato. And yung slow take, lamang na lamang talaga dyan ang RSG. Kasi again, even though you might say na you're holding the front rin, kapag napopoke ka kasi, yes, tumataas yung damage ng iyong ultimate. Pero remember, kailangan mo i-cast yung mga spell mo. Wala kang access dun sa iyong Appraisal Strat until umabot ka sa third charge nung Crystal Energy para magkaroon ka ng insane DPS. So, ang ginagawa ng RSG dito is every time lalapit yung Minana Evos, binabatuan ka nila ng spells. So, ini-establish na yung box na kung saan amin to, bawal mo yung raid. Kami ang raiders dito, hindi kayo. And it makes a lot of sense na kaya sobrang willing sila na i-commit lahat ng mga ultimates is because they have the ability to just do that. Kasi nga nagbabato sila ng paulit-ulit ng mga skills and yung damage output, yung mga little things, yung mga maliliit na bagay na kapag pinok mo talaga ng todo, unti-unti mararamdaman yan ng side ng Minana Evos. But again, on the other side, mapapansin mo na they're playing quite reactive. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. The plan is to try and protect Doming AR as early as possible, tas hayaan mo siyang magasik ng lagim mamaya. At saka pag sa early kasi, mararamdaman mo yung Soul Bloom Oo. Di ba? Wala ka pang mga magical defensive item, malamang sa malamang pag mga first 2 to 5 minutes ng game, baka top boots pa lang ang buo mo niyan, di ba? And hindi ka pa makakapondo talaga. So, kailangan tiisin dito ng Minana Evos. Pero alam ng RSG, ito na yung pagkakataon natin. Kuha kagad tayo ng purple at mahirap ito pag tuloy-tuloy ang paglamang ng isang Martis. Kasi alam natin, snowball hero to Interesting, pero na naka-Impure Rage si Iran. So may additional damage every 6 seconds, tama? Impure Rage? Yes. May additional damage, nag-gain siya ng HP pabalik dahil wala naman siyang mana. 1%. May 1% HP na bumabalik. So most likely makikita natin full tank or baka pwedeng i-semi-hybrid depende kung gaano ka-snowball yung RSG. Pero merong damage, may enough damage ang RSG, lalo ng early game to zone out Minana Evos. And
Add to that, yung mobility na hawak nila with the Matilda and of course the Benedetta. Grabe, ang bilis umiskapon dito ni Light eh. Alam mo yon, parang sobrang hirap habulin. Dito lalo na naka-flicker din to eh. So, ang dami mong ways para abutin ito, pero ang dami rin niyang ways para umiwas doon sa mga gang. So, feeling ko, Minana, hindi muna nila ikukonsidera ito si Light as their target talaga. Eman, sobrang safe din naman maglaro. Nakatago lang siya under the turret. At inaantay lang niya yung buong kuponan ng RSG na mag-desisyon. Naku po, Ano, na- hindi naman natin to, RUG. Pero waiting game is now over kasi si Doming Oh ang my magiging punta God, niya. And to there predict! you have it, estimation. Coming in from Iran, pero napabagsak din naman ng Minana. Walang iba kundi si Eman sa laban na yun. It's a 1-for-1 trade, pero RSG still holds the lead. Little greedy for Eman to go for that play. Tinamaan pa siya nung third apart memory ni Doming AR. Pero lupit nung predict ni Light dun Oo. Predict niya yung flicker, binanggaan niya kagad ng I think it was an ultimate. Yes. Yun nga. Sinalubong niya. Kasi alam niya na baka mapasama pa sila ng mas Bantay sa lakay. mas mahirap. No? Pero ngayon, nagsisimula na sila para sa ikalawang pagong ng ating laban. Bilis na Spider to. Minds. Andun lang yung kanyang mga pokes. At least kahit pa paano may pagsipat sila na ginagawa dito. Pero malayo kasi masyado eh. Parang waiting game ang tema ng storya na to para sa side ng Minana Evos. Pero the waiting is now over para sa side ng RSG kasi sabi nila, i-go na natin to flicker. Ay gagamitin ni Spider Miles. Meanwhile, si Tommy nagkakahit lang using the extra basic attacks na meron siya, pero unti-unting nakakalbo yung energy shield sa may bandang ibabaw. Doming tries to go for it, kahit medyo lagpas kalahati na ang buhay niya. Toward the part member ay kukumit pero walang tatamaan. And again, ang daming energy shields na nawala. Naka-plating talaga ng gusto dito ang RSG ha. Daming nawala at that point. And ngayon, 2.1k ang hawak-hawak ngayon ng mga Raiders, Minana, Evos. Doming AR still leads for them at 2.9k pero tumataas si Eman ng 800. Yeah, ito yung effect ng ginagawa ng RSG, no? Aside from the jungle control na kanina pa pinapasok ni Light and ni Nats, yung jungle ni, actually pati nga si Irad, yung jungle ni Kaizen AR, yung mobility factor na sinasabi natin kanina, ang hirap for Minana Evos to continuously chase RSG away from these objectives. And also, very commendable dito yung item pickup ni Nats, pati na rin ni Irad. Pareha sila may Fury Hammer, dagdag additional penetration, physical penetration, and yung Dreadnought Armor na super nagre-reduce ng physical damage output ng Minana Evos. Yun ang maagang pagsasama-sama para sa magkabilang koponan. Alam din ng RSG na hindi ka pwede mag-isa dyan, Emma. Dapat lagi kayo may kasama. And mabilis lang naman para kay Light na humabol if ever man kung saan mangyayari ang mga labanan. Dahil nga, di ba, sobrang gamit na gamit din yung Wilderness Blessing and at the same time yung talon na meron siya. Sobrang dali lang para sa kanya. And lalo na ngayon with those changes na pwede kang lumanding kung saan mo mang gustong pumunta, pwede mong gamitin yon against sa Minana Evos. Pero ang maganda naman para sa Minana, yung vision na ibibigay nila, no? Hindi lang para kay Lance AR, kundi si Spider-Man din kasi yung mga light of retribution niya, makakakita ng mga tao sa damuhan yun di ba? Ang dami ring action na nangyayari doon sa gold lane. Kung kaya naman kung titingnan natin mabuti, action is gonna finally start. Dito man sa may bandang ibaba, si Raj tries to go for it once again at siya na naman ang makakuha ng pangatlong turtle. 3 out of 3 turtles leans towards the side of RSG Philippines. my Kasi Nats God. sa may bandang likuran tries to go for it. Oh! Electo final blow, reaching the finish line and reaching safety para sa RSG. Grabe si Nats, the unbothered Benedetta. Hindi nga tumulong sa turtle eh. Sabi niya, bahala ka dyan, mag-clear ako XP. Nakatawid na kasi yung jungler. So wala naman ng point, di ba, na kumontes 50-50 na yun, parang Irad, good luck. Tapos nag-clear na lang siya. It also attracts attention, di ba? Kaya mission accomplished talaga. Oo, na-clear niya yung baba tapos nakapaghanak pa siya ng oras doon. Bad trip yun kung ikaw Minana, no? Yun nga eh. Tsaka, instead na isipin mo or isipin na sana ng XP laner nila na makakalabang sila pero hindi pa rin. Full barrage siya nagamit. Nabitawan na dito ang full barrage para makapag-dish out ng damage. Wala naman sila makukuha pero kalahati ang buhay ni Lancy and Lord JM and the pressure is real. Parang nasa pressure cooker ang Minana Evos ngayon dahil hindi sila pinapalabas ng side ng RSG. Yep, again, ito yung sinasabi nating early to mid advantage ng RSG. Yung box na hinahawakan nila ngayon, dalawang part ng mapa, yung pinag-establish nila. Oh, Irad! Wait, Petrify at Electro Final Blow ay gagamitin. Rad actually goes down pero Nats mukhang susunod yata pero makakapag-dash away naman siya. Doming tries to go for the flicker and the next dash
and basic attack to bring 2 heroes down coming in from the raid. Raid is cancelled. Now, Minana Evos with a counter attack. Ganda ng tawid dito at nakakuha sila ng 2 kill. Pero doon naman sa may bandang ibaba, meron naging trade. At least kahit papaano masasabi natin na kahit may nakuha sa kanila, Torre naman yung nabawi nila doon. At if I'm not mistaken, ang Minana Evos ngayon, kailangan talaga nilang humabol in terms of tower pushes dahil wala pa silang nakukuha eh. Pero kailangan mag-ingat ng RSG kasi ito yung timing talaga ng Minana Evos. This is where things could start to go wrong for RSG. Remember, yung mga heroes ng Minana Evos, yung dalawa sa kanila is scaling, specifically Lancy and si Doming AR. Yes. And ito yung point na once na mag-group up ang Minana Evos, it's very hard for RSG to actually take down the Brody. Lalo pat wala silang initial catch. Ang nag-iisang catch nila dito is either matalanan siya ni Light or mapetrify siya ni Nuts. Other than that, ang daming sustain ng Minana Evos and napakasakit na rin nung torn apart memory manggagaling kay Doming AR, lalo pat hawak niya na yung Blade of Heptasis. Yun yung pokes na sinasabi natin eh. Actually, naka-Hunter Strike na rin si Iran dito eh. Pero ang sakit kasi talaga ng Brody. Pag naaabutan ka, pero kailangan na nilang umabol dito ha. Dito na naman, Kaizen using that retribution para makakuha ng pinakaunang Oh my Lord God, ng out laban ka. na to and out kaagad. Malinis. Drive-by, disiplina. Ito ang literal na tropa. Sama-sama lang hanggat maaari para at least masustain nila yung buhay nila. Nuts. Malawad na naman yung Electro Final Blow na nabitawan ni Nuts sa may bandang likuran. Extra dash ang na ganyang mitiinay si Kaizen. Pero hindi naman nila makukuha to. Minana counters with another major objective. Dulas ni Nuts, grabe. Sobrang dulas. Pero commendable yung ginawa ng Minana Evos doon. They are the victors of that skirmish. Kaya pa nila ilaban, pero napakadumi kasi wala sa objective. Kumbaga, wala sa scope ng trabaho nila na mag-team fight pa sa labas ng objective. Nakuha na nila yung Lord. Next thing is, aarangkada na yung lead sa kanila dahil ang kailangan nilang gawin is samahan yung Brody at i-make sure na nakakakuha sila ng resources sa side ng RSG. Hawak na rin ni Doming AR yung kanyang Malefic Roar and papunta na rin sa DHS. And ang hindi natin masyadong napapansin si Lancy AR, hindi lang yung vision niya, kundi yung mga post din na inilalatag niya dito. Yup. Kanina, naramdaman ni Aqua, pero Dawn of Our Memory! Na-touch yung huling Na-touch. strike. Oh, Using no. an eye for an eye para makatakas noon sa laban na yun. And with that extra pick-off, sana ay mas lalo pang mapapalawig ng side ng Minana Evos yung kanilang kalamangan as Lord JMAR is again successful. Pinilit niya talaga. Nilalayo Inaawat siya ni Iran pero sabi ni Lord JM, hindi. Sa amin tutoring to. Employee naman si JMA rin. Sabi niya, hindi, tutulak to. Hindi pwede. Kailangan ko makuha yung Torre. Pwede yung ipa-frame no? Yung picture ni Eden sa kanina Pero again, ito yung period na kung saan napakalakas ng group up ng Minana Evos. It's hard for RSG to actually punish Doming AR. Kahit pasabihin natin meron silang ways, meron namang full barrage, meron namang Lilith to zone them out. Yung movement speed na binibigay ni Rafaela, yung magiging #1 problem ng RSG. And nakikita rin natin na parang hindi nakakahanap ng sagot tungkol sa ginagawa ng Minana dito. Bukod sa vision kasi, may mga lockdowns pa sila eh. And yung damage din ay hindi biro, no? Para sa kubanan ng Minana Evos. Yeah. So kung sasagot ka, kung ikaw ang RSG, kung ikaw ang nandito sa sitwasyon na to, Midnight, ano ba ang mga pwede natin gawin? I mean, nakuha naman na nila yung adjustment. May dalawang anting kiras na lumabas mula sa RSG. Again, pangtanggal damage output sa Minana Evos kasi yung mga nakakatakot na damage dealer at this moment is yung Brody. Physical. Maybe pati na rin yung Praise Strat from Kaizen AR, no? Yung Fred Rin. Pero kapag tinamaan mo kasi ng isang spell, itong si Nat at si Iran, nababawasan agad yung physical damage mo by at the very least 5%. Malaki yun, lalo din sa mid-game. So, malaking factor ng damage output ng Minana Evos yung mawawala. Pero again, yung drawn out fights kasi, yun yung nilalaban nila dito, specifically with the Rafaela in mind. Tsaka medyo mahirap yung sitwasyon na to para sa side ng RSG kasi hinihilang talaga ginagamitan lang ni Spider Miles ng Holy Healing tapos yung ultimates, karamihan sa mga ultimates na binibitawan ng RSG parang nawawala ng parang bula kasi nahihilang nila agad. Yep. Sa ngayon nga, hindi pa nila napapansin. Wala pa tayo nakikita ang mga crucial na Primal Rat. Pero si Eagle gagamitin. Kaizen, makakatakas sa pag-aataon na yun kasi nandiyan naman ang kanyang mga kabaro, Spider Miles at Lord JM, yung pero crystal. protektahan. Pero sabi ni Kaizen, sige, atake pa tayo ng kaunti para at least makapalag tayo kahit paunti-unti. Pero hindi naman si Nas tries to go for it again, hindi pa niya nakukomit ang kanyang ultimate. Lord come off to at least have of himself. Oh, light! Palikuran, light.
Lumipad na naman using that circling eagle. Full barrage na bitakan na rin pero medyo out of range, out of sight para sa side ng RSG. Nako. And this is the fight na hinihintay na side ng Banana Evos. Oh! But still, Nats getting the Lord para sa laban na to. Light used the flicker to be able to get away. Meanwhile, the rest of the members of Banana Evos sabi nila, sige, Atras. laban tayo. Todo na natin to. Pero RSG calls payday. Nakuha na natin ang gusto natin. We're gonna go out of this match. And that looked like good for Minana Evos kasi during all that, nasusustain ni KZN AR yung damage output ng RSG, especially with the heals coming up from Spider-Man's AR. Pero, nung ginamit niya yung Appraise Strat Retribution, may natirang 200 HP. Maliit eh, oo. Si Lord and si Nats pa nga yung nakasecure ng objective na yan for RSG. Yeah, pero i-comment natin na walang namatay, walang naging casualty para sa Minana Evos. So ibig sabihin na perfect na nila yung composition na meron sila dito. Saan yung position ni Doming AR? Same with Lancy AR. At ngayon, kailangan Aray ko! nilang dumipensa. Masakit na rin yung damage na nagagaling dito kay Lancy. So ngayon, may iispatan at masisipat. Aray ko! Umama ng dalawang magkasunod. Ang mahirap dyan yung tinatamaan yung gold lane eh. Pero Aray. may heal naman mula kay Light. Oo, kaso medyo cancelled yung Aray, nila, yung opensa nila eh. Kasi ang gusto ni Lord JM, umalag lang talaga ng todo. Mortal ko ilang gagamitin ni Pangatlo na Rasmin. Okay lang kung isa lang tinatamaan eh, pero pagsama-sama kayo, sabi ng Matilda, guys, isa lang kaya ko i-heal ah. Guys, lang yan. guys, konti ka. Chillax lang muna tayo. Konting disperse. Chillax lang. Hindi ako Rafaela. Nagpo-pro kasi yung Lightning Truncheon, yung Impurage. Yep. Oh, And oy, wait lang, Lord JM dito. Shaking Eagle gagamitin ni Light. Go time para kay Light, circling eagle pero delayed naman ang kanyang flight. Meanwhile, yung side ng RSG ay magbabakaway na lang muna. Hinihintay nila na go. Ang iba sa mga members, meron like that final blow. Ang bibitawan ni Nats pero yun doon si Doming A overthrown the part memory. Wind of Nature ay gagamitin na rin si Light on the offensive. KZ medyo kaunti na lang ang buhay pero makakatakas pa rin. Aqua, nandun din at nagbitaw ng kanya mga blooms. But at the end, walang casualty para sa parehas sa team. Ang tibay ng dalawang team sa to. Walang gustong mamatay. oo. Yung crucial na flicker doon, palayo mula kay Doming AR. Actually, muntik pa nga mahuli si Doming AR. Kung tinamaan siya nung Electric Final Blow Petrify, hindi nga kinumit ni Nats sa Petrify kasi mali din yung angulo. That could have been very, very good for RSG. Pero ang ganda rin nung naging pwesto ng Minana Evos. And again, yung mobility na nakakuha nila mula kay Rafaela, it is allowing them to kind of draw these fights out. And nakikita natin yung constant pokes ni Lancy AR nagiging factor na rin talaga. 68 damage on the Novaya. That's with the arcane shoes kasi meron siyang penetration din mula sa kanyang boots. And yung, again, yung nabanggit ni Burrito kanina, nagpapatang na damage mula sa Impure Rage, pati na rin sa Lightning Truncheon na at this point, I think umaabot na rin sa max DPS, no? Yung 1,000 na nakukuha niya sa passive ng Lightning Truncheon. And hindi lang yun kasi yung kailangan nilang sipatin dito eh. Lord JM, yung kanyang energy eh, kapag napuno rin at bumaba siya dun sa Pylax niya, kailangan na magtakbo ng RSG dito kasi bitin din sila sa hold eh. All Wala out rin yun. technically hold eh, para dito sa RSG, di ba? So, I think ang RSG, alam naman nila kung ano gagawin. Flow na lang muna, gamitan ng mga macros. Irad at KZ ay nandito na sa unang second lord ng ating game. Salubungan, Light, Circling Eagle na gagamitin din. Isasama niya si Irad, oh. Mukhang ito ang senyales para sa kanila na mag-go. Pero mukhang naipit dito si Light para at least makatakas ng kaunti, ng alahati ng bahagya ang kanyang buhay. Pero nauna sa posisyon ang side ng RSG as they want to go for this Lord. Okay, balik na naman sila dito sa sa Lord. Yeah. Salubungan, Irad at KZ. Ngayon, nakikita natin kung paano mag-flow ang magkabilang teams na ito. Nats, ginagawa lang niya kung ano yung role niya eh. Pero hindi pa nila alam kung nasaan ilan sa mga members dito ng Minana Evos. Bababa sa 15k yung buhay ng Lord dito. Circling Eagle gagamitin na! Ando na naman at nailatag na naman ang Circling Eagle pero wala sila masiset up. Instead, ang side of Banana Evos wanna go for it and KZ gets the Lord. Banana once more. Kaya naman nag-flicker papasok si Doming to eliminate them and the rest of the members of RSG are going down. Mayday! Mayday! Yan ang tawag ng raid pero Payday ang gusto ng side ng Banana Evos as a double kill. 4 heroes are down. Light ang natitira. May sinubukan siyang i-guiding wind pero wala na siyang kasama. Wow! Anong nangyari nung Midnight? Again, yung sustain, mobility, DPS mula kay Doming AR. At this point, hindi kaya ng damage over time ng RSG yung team fight ng Minana Evos. Ako, 6 seconds bago mabuhay. Itong si Aqua, abot pa kaya pero si Light dinelay ng konti pero wala nang pakialam ang Banana Evos. They're gonna take game 1 and they'll avoid the sweep na gustong gawin ng RSG.
Minana Evos. Push yan! Game number 1.